Ginagawa na raw po ng gobyerno ang lahat para di na maulit pa yung naranasang katakot-takot na trapiko sa NLEX noong Biyernes. Nagtalaga na ng mga counterflow lanes at mamadaliin na rin daw ang mga road construction. Balitang hatid ni Jay Sabale. Para di na maulit ito, magbubukas na ng 5 counterflow lanes sa ilang kalsada. Pwedeng mag-counterflow ang mga truck sa Delpan papuntang Pier. Mga pribadong sasakyan at mga bus naman ang pwedeng mag-counterflow sa Kamatsile sa NLEX southbound. Monumento sa may A. Bonifacio. Balintawak papuntang R10. At sa baba ng C3 papuntang Balagtas palabas ng Baltasar sa Caloocan. Posible rin daw magkaroon ng counterflow sa Balintawak Toll Plaza ng NLEX pero hindi pa tiyak kung kailan ito ipatutupad. Yung volume ng truck hindi ma-accommodate na ng A. Bonifacio, hindi na kasya. Yun lang. Tapos tukod hanggang NLEX yun. So ngayon, yung na-resolve natin, pati yung NLEX. Para mapabilis din ang proseso sa pier, kinausap na ng DPWH ang Philippine Ports Authority para magbukas ito ng isa pang gate sa Manila Port. September 21 ang deadline para mapaluwag ang pier. Kausap ko Secretary Abaya, dapat yung mga port operators mag-process din ng sabayan. No? So they have to process 2 lanes at the same time. Full support po yung buong NCRPO para po yung target po natin na ma-decongest yung mga container vans at saka hindi ma-delay po magkaroon ng uninterrupted flow of transport. Ititigil din ng DPWH ang lahat ng mga road construction sa mga ruta ng truck. Mamadaliin na ang mga hindi pa tapos at bubuhusan na lang ng semento. Babawasan din pati ang pagsemento sa kanto ng Boni papuntang C3. Jay Sabale, GMA News.